na yung pinakamotibo nitong humantong sa kasuhan ay hindi naman talaga tungkol sa bullying. Hindi naman tungkol sa bullying ng Hindi ko mga po bata. alam. Hindi po ako makapagsasagot yan. Siguro ang magandang tanungin po ninyo yung kabila. Ako lang po ay tinatanong nyo kasi kung ano ang nagdalang insidente po ay February 14. Oo. Ang reklamo sinampa Abril. Kung under normal circumstances, kung ikaw ay biktima ng trauma, dapat yan agad-agad sinasubject mo sa psychological trauma, evaluation, at kaagad-agad no, magre-report ka either doon sa eskwelahan, kung ito'y eskwelahan, o kung anumang institution, o di kaya sa kapulisan, o di kaya magkaso ka kaagad. Pero base doon sa series of events po kasi, di umano pa nga ang allegation ay may previous bullying daw na na-highlight lang nung February 14. Pero ang reklamo po, mga lumalabas po, Abril eh. April. Sabihin na natin February Parang yung medyo malayo po. sabihin na natin February, attorney, ano, yung inireklamong insidente. Abril yung reklamo. Wala pong nireklamong insidente nung Abril. Kumbaga yung insidente daw po ay nangyari na highlight nung February 14 base sa resolution po. Sir, kailan naman sir yung cryptic post sa Facebook? Mga February 14, pero binasa ko, hindi naman nga ako sinasabi ni Bel kung sino eh. So parang wala siyang binanggit eh. Parang naglabas ho siya ng hinaing na di umano ay may isang public official na tila in essence parang sinigawan siya at yung kanyang anak. Aba, at ibig sabihin baka may na-offend attorney. May tinamaan. Hindi ko po alam. Siguro, opo, hindi ko po alam yan. Ako, binabase ko lang doon po doon sa resolution.